Ang sunod na number. Ano pwedeng number na sunod? Anong sunod na number natin? Dali, para malagyan ng pattern. Huwag naman 2 digits. Mga ano lang, siguro 9. Oh, 9 yun. Galing ko mangula, no? Panis! Wag nga ni 2 digits. Nag 3 digits naman. Anong sunod, guys? Kapag meron tayong negative 9, negative 3 tapos naging 9. Ano yung next term? Report si Sir AJ, guys. Nantotroll. Epekto ba yan, Sir AJ, ng last streak? Ano ba? 9. Ano ba yung din natin dito, guys? Yung common difference natin. So magkakaroon tayo ng 9 minus negative 3, di ba? So ibig sabihin meron tayong 9 plus 3 which is 12. So mag-add tayo dito ng 12. So magiging 21 dapat. Next term. Kasi 12 yung common difference natin. So pag connect natin yan, guys, yung sa 21 minus 9, yung a sub 3 minus a sub 2, magkakaroon tayo ng 12. So parehas to dito. So that is arithmetic, ibig sabihin. Ayun yung common difference. So kunyari pinapahanap sa atin, let's say a sub what? Anong term ang gusto nating hanapin? Huwag masyadong malaki. Sakto lang. Let's say ilan? Dali. Kaya na ba to? Kaya na ba tong topic? Kay Dawkins 21. Grabe naman si Ray J. Laro ka na. May butal eh. May butal. Grabe pala epekto sa'yo, Sir AJ, ng lost streak. Ay. So meron tayong a sub 21, di ba? So ibig sabihin, gagamitin natin tong formula to get the number last or yung last term natin or yung a sub 21. So which means kasi meron naman tayong a sub 21, then yung a sub 1 natin kung ano yung first term, that is negative 3. Then plus yung n natin kung ano yung number na nakalagay dito kasi pang 21 term yung hinahanap. Then minus 1 from the formula. Then yung common difference, we already got it pala. That is 12. Then magkakaroon tayo ng negative 3 plus 20, then times yung 12 natin. So basically, guys, this is 240, di ba? Kasi 20 times 12, 240 yan. Gets yun, mag-add lang, magka-times lang. So magiging 240 na yun. Then minus 3. Ano magiging a sub 21 natin? Anong sagot? Ano sagot? Di marunong mag-integers yata si guys. Char. Basic na yun, no? Kasi negative 3 plus 240. That is 237. Di ba? Gets natin yun, ha? Ito yung pang a sub 21 natin. Then, kung gusto mo namang kunin, for example, okay na tayo sa formula. Ito yung general formula. Bilagan natin. Ito yung sa common difference. Check mo to. Then ito yung sa a sub 21. Anyways, ano pa bang pwede? Kunin natin yung maganda. Ano pa bang meron dito? Formula na lang o yung end term. Get natin yung end term or yung explicit formula nya or yung formula ng sequence. Formula ng pattern natin na ito, ha. Ito nga hanapin natin. Formula na ito, kasi ito general formula ng arithmetic. Pero yung hahanapin natin yung end term na itong given. So remember, kapag kukunin mo yung end term, yung kailangan lang natin is dalawa. That is yung a sub 1
tsaka yung common difference. Kapag mayroong ano nito guys, makakuha mo na yung formula or yung pattern ng sequence mo. So yung a sub 1 natin, that is negative 3. Then yung common difference natin, that is 12. So balik ka lang sa general formula ng arithmetic, then ipa-plug mo yun. Sabig sabihin, yung a sub 1 magiging negative 3 plus yung n natin minus 1, kakopy mo lang yan. Then magkakaroon ka ng 12 dito. Then syempre dahil multiplication to guys, multiply mo to dito. So magkakaroon tayo ng negative 3. Then ito magiging 12n minus 12. Then ano yung magiging formula natin? Ano yung formula or formula ng pattern natin na to? May square root po pa yung po ba yung x? Aling x? Ayun, may given, no? Maya. (12n plus 15). Mali. That is 12n minus 15 dapat. Bakit naging plus? So, negative 3 minus 12, that is negative 15. Ito yung magiging formula natin. So, yung bottom line, din kailangan mo. Dalawa lang. Then, ano pa ba? So, yan, check. Yan, check natin. So, 12 times 1, kung first term, magiging 12 minus 15, magiging negative 3 yan. Then, kung second term naman, di ba ito mo lang to ng 2. So, 12 times 24 minus 15, that is 9. Ayun yung kailangan mo. Ano pa meron dito? And term, ayun, arithmetic mean. So, kunyari guys, arithmetic mean yung gagamitin. Wait lang, Let's say meron tayong negative 3. Blank, tapos 21. So, kung meron kang middle term, pwede mo gamitin yung formula ng arithmetic mean. That is a plus b over 2 pag may middle term. Pero kung wala kang middle term, pabalik ka sa original formula, then ipa-plug mo yung hanapin mo yung common difference, then i-add mo na lang. Gawan natin na. So ito guys, pwede natin gamitan ng formula. Add mo lang to, then divide 2 para makuha may middle. So magkakaroon ka ng negative 3 plus 21 over 2 from the formula. So magkakaroon tayo ng 21 minus 3, that is ilan? 18. Divide 2, magiging 9. Ito yung pa-plug natin doon. Pag may middle. What if wala? So let's say meron tayong negative 3. Then blank. Blank. Tapos 21 plus 12. That is 33. So ito guys, dalawa yung missing natin. So walang middle term yan. Pag in-add mo yung dalawang dulo, ang middle niya nandito sa comma. Sa pagitan nitong dalawang numbers. So may hirapan ka sa part na yon. Pag gagawin mo guys, pag may, or in a simple way, gamitan mo na to parehas ng common, ng formula. Then kunin mo yung common difference, then mag-add ka na lang. So, big sabihin ng sinasabi ko kasi ganito. Balik ka sa general formula. Then, meron ka dapat a sub n yung last term, that is 33. Then yung a sub 1 natin, that is negative 3. Plus yung n natin kung pang ilan yung 33 natin sa given na sequence. So as you can see, yung 33 natin is pang 4th term. So magiging 4 minus 1, then copy lang natin yung d kasi yun yung hinahanap. So magkakaroon tayo dito ng 33 equals negative 3, then yung 4 minus 1 magiging 3, then times yung d. So 3 times d is 3d. Then lipat mo lang to, magkakaroon ka ng 33 plus 3 equals 3d. Then magiging 36 equals 3d. Then divide mo lang both side by 3. So yung common difference natin, that is 12. So pwede mo rin siyang gamitan sa ganitong case kapag add yung set ng numbers. Pero pwede mong gamitan ng formula kung may middle term.
So as you can see guys, yung common difference natin dito is 12 din. Pares lang. Ano ba? Then kung meron tayong 12 dito, mag-add ka lang dito kasi arithmetic eh. Pag arithmetic, nag-add lang. So, negative 3 plus 12 para makuha mo yung second term. To get the second term, that is a sub 1 plus d. So, magkakaroon tayo ng negative 3 plus 12, magiging 9. Then, to get naman the a sub 3, magkakaroon ka ng a sub 2 plus d. So, as you can see, yung a sub 2 natin, that is 9 plus 12, magiging 21. So, yung 21, check natin sa a sub 4. Magiging 21 plus 12. That is 33. Ito yan. Pwede mo siyang ganun gawin. Or, tawag dito. Pwede neto. Pero pwede mo rin siya gamitin kung yung set ng numbers mo is add. Pwede mo yan gamitan ng formula to get the common difference. Basta mag-add ka lang lagi sa next term. Ano pa ba? Take me enter formula common difference. Number of terms. Sige, number of terms naman. Bago tayo mag-series. So, pag number of terms naman yung hinahanap, siyempre, ito pa rin gagamitin natin, di ba? So, let's say meron tayong negative 13 na, negative 3. Paano tayo babalik doon? 9, 21. Tapos, let's say yung itong, ano ba yung sagot doon? 237. So, hahanapin natin kung pang ilan tong 237. Number of terms, kung pang ilan siya. Kasi alam na natin itong negative 3, that is a sub 1, first term, second term, third term. Pero ito kasi may ellipsis sa gitna. So, may mga numbers dyan sa likod, sa gitna nila, bago ka mag-arrive dito sa 237. Which means, ang tanong is pang ilang terms itong 237 mo. So, same process, lagi ka lang babalik sa general formula. Then, dahil lang hinahanap yung n, dapat meron ka neto, tsaka neto. Which means, magkakaroon tayo ng a sub n, itong 237, yung last term. Then, yung a sub 1, that is negative 3. Pero wala tayong n, so n pa rin yan, minus 1. Pero meron tayong common difference. So, paano makuha yung common difference? Subtract mo lang to dito, then subtract mo to dito para ma-confirm mo. So, we already know that that is 12. Yatin 12. Ito siya, 12. Diba? Gets yun. Ito lang naman yung given natin. Pinapaikot-ikot lang natin dito para magets. Then, magkakaroon tayo ng 237 equals negative 3. Distribute mo lang to guys. Like magiging plus 12n yan. Minus 12. Then, combine mo to muna ang gusto mo. So, magkakaroon tayo ng 237 equals 12n minus 15. Then, transpose mo yun syempre. So, magkakaroon tayo ng 237 plus 15 equals 12n. Nagigets? Nagigets ba yun? Gets yun, no? Kasi hindi naman mabilis. Tama lang yung pacing, I think. Aray. So, pag inad natin itong dalawa, magiging 252. Tama ba? Oo. 252 nga. Equals 12n. Then, divide lang natin by 12. So, pag dinivide natin to guys, ng 12, yung 25 divided by 12, that is 2. Then, magiging 12, magiging 21. Yung magiging value ng n natin. So, as you can see guys, a sub 21 natin yung dito. That is 237. So, ganun mo siya gagamitin, yung formula. Ikot-ikot lang yan dyan. Then, kung gusto mo naman kunin yung sum of the first 21 terms noon. And sum of the, basta sum na lang, hirap naman. Sum of the sequence. Sum of the arithmetic. Series palang tawag dito. Bakit sum? So, series. Kung series naman, episode 1 na to. Arithmetic series naman. Kapag series naman guys, sum yan. So, pwede siyang
partial, like kahit hanggang dito siya, kung ito lang pinapakuha, ito lang kukunin mo, yung tatlo lang. So i-add mo lang yan, ibig sabihin yan. Pero may formula siya guys, like yung S sub n, kapag sum letter S yun na, then formula niya is n over 2, then a sub 1 plus a sub n kapag may last term. Pero may last term naman tayo dito guys, that is a sub 21, nakuha na natin siya dito. Sabihin plug na lang natin siya dito. Pero kung wala kang last term, pwede mo siya kunin gamit itong general formula para magkaroon ka neto. Gets yun. So kunyari sum ng 21 terms, so lagay lang natin yan. Yung n natin is 21, kasi ito nga n natin ditong maliit 21 eh. Sabihin yung n dito 21 din. Pero ito hindi mo to 21 na, a sub n to guys, magkaiba yan. So yung a sub 1 natin, that is negative 3. Then alam na natin yung a sub n, yung last term natin, that is 237. So lagay lang natin yun. Then simplify. Kapag yung numbers guys, hindi mo siya masimplify ng single digit, copy mo lang. Kasi kung hindi mo siya dito masimplify, baka nandito yan. Ganun lagi yun. Then yung 237 maging 234. So tingnan mo, divisible na sila by 2. So dito mo siya makakancel. Ibig sabihin, so magiging 1 na lang to. Ito magiging 1, 1, 7. Tama? Pag dinivide natin yung 134 by 2, magiging 117. So, anong quadratic form? Hindi ko alam. So, pag multiply natin to guys, hindi ko siya ma-mental. So, multiply natin siya mano-mano. So, magiging 7, 1, 1, 14, 3, 2. So, magkakaroon tayo ng 2, 4, 5, 7. Ito yung magiging S sub n natin. Ganun siya ginagawa. So yung bottom line, pag may a sub n ka, ito na gawin mo. Pero kung wala, pwede mo hanapin gamit ito. Ayun lang. Paano pag word problem? Nasaan na yung given ni Cyclo? Cyclops, nandiyan ka pa ba? Nandyan ka pa ba? Anyways guys, yun sa arithmetic, no? Hindi ko alam kung naintindihan yun, pero yun na yung buod nun.